po, pakita po natin itong CCTV video na to. Papasok po si Albert de la Cruz doon sa isa sa mga nabiktima niya na dental clinic. Makikita nga po natin, nag-fill up pa nga po siya ng patient identification form at pagkatapos nun, doon na po niya dineklara yung hold up and kausap po niya yung isang doktora tsaka yung kanyang assistant at tinutukan niya ng baril at usually meron din siyang dala na tear gas, panakot doon sa mga bibiktimahin niya mga doktora. May bilang na ba ang pulis kung ilang insidente ang kinasangkutan nitong suspect na ito? Nasa 23 yung 23 incidents. At ito lang ma'am yung mga recorded. Alam naman po natin, ang pinakamahirap dito yung pag-break ng silence sa mga kababaihan. Siyempre sila'y nakapag-aral, sila'y mga doktora. Marami pa ang hinihinala ng mga pulis na hindi na po na-record ng mga ito dahil nahihiya sila na lumabas para isabihin na sila ay na-hold up at na-molestya pa po. Okay, pero nahuli na nga itong si De La Cruz. At ano ang analysis ng mga investigador tungkol sa kanyang pagkatao at kung anong klase ba siya ng kriminal? Can he be considered a serial criminal? Kasi paulit-ulit niya ginagawa and pare-pareho ba yung ginagawa niyang modus? Unang-una po talagang masasabi natin na serial talaga siya. No? Kasi nga, i-case study muna niya yung isang dentista and then papasok siya, magpapakilala siya at magpapanggap, magpapalinis o magpapapasta. And then after that, pag nakuha niya na po yung loob, doon na po siya mga hold up. And hindi lang siya nang hold up o nagnanakaw, nire-rape pa niya yung mga nasa loob ng mga dental clinic? Kadalasan po. Kaya nga po babae usually pinipili niya dentista para medyo sa tingin niya, medyo mahina to. Yung kasama rin niyang assistant ng mga doktora na to, babae rin, tinatali pa po niya. At doon pa mismo sa dental chair. Kaya doon niya rin ginagawa yung kahalayan po. Ang unang nireport sa pulis, parang ang motibo daw nito makapaghiganti sa mga naka-white na uniforme dahil meron daw siyang kaibigan noon na namatay nung dinala sa ospital. So, yun daw yung naging motivation niya para gawin itong klase ng krimen. Kapanipaniwala ba yon, Ian? Ma'am, isa nga yan sa pinag-aaralan ng mga pulis, Gayun na rin ng mga psychologists kung talagang totoo to. Pero may study kasi sa kanya, yung neuro, nung Bucor, nung nakulong po kasi siya dahil din sa kasong robbery, sinabi nga na intellectually defective siya. At isang sign nga doon nito, ma'am, yung pagiging exhibitionist nitong suspect na si De La Cruz, ma'am. Okay, mga kabrigada, narito na po ang issue at istoryang binantayan ni Ian Cruz. Sa kuha ng CCTV kamerang ito, aakalain mong ordinaryong pasyente lang sa dental clinic na ito ang lalaking pumasok. Nag-fill up pa nga siya ng patient's identification form. Pero makalipas ang ilang minuto, gamit ang isang baril at tear gas, nagdeklara ng hold up ang naturang lalaki. Agad itinali ng suspect ang dentista at ang kanyang assistant. Matapos ang 30 minuto, kalmadong lumabas ng pinto ang lalaki. Tangay ang mga nakulimbat niya. Isa lamang ang footage na ito nakuha sa Quezon City sa nakakaalarmang insidente ng pang-hold up sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya. Ang masahol pa rito matapos pagnakawan kung hindi minomolestya, ginagahasan ng suspect ang mga babaeng dentista. Sa record ng NCRPO Regional Intelligence and Operations Unit, simula April 26 ng kasalukuyang taon, nakapagtala na raw sila ng 23 kaso ng pang-hold up at pangmomolestya sa iba't ibang dental clinics sa Metro Manila. Ayon sa mga otoridad, iisa raw ang modus operandi ng suspect. Magpapanggap daw ito bilang pasyente. Kung hindi raw magpapapasta, magpapalinis daw ito ng ngipin. Hanggang magdeklara na raw ito ng hold up. Hold up. Saka itatali ang babaeng dentista at ang assistant nito. Sabay pagnanakawan. Momolestyahin o gagahasain. Isa sa mga nabiktima ng modus na ito, si Dr. Sandra. Hindi niya tunay na pangalan. Kailan po nangyari? June 2, 2011. Pumasok lang siya bigla dyan. Paano ba nangyari? Kinabahan agad ako nung nakita ko siya. Tapos nakatingin lang ako sa kanya. Pag dentist ka, alam mo ang pasyente kapag bagong linis lang o yung kakahawak lang ng ibang dentista. Nung pagkatingin ko sa ngipin niya, kakabaksak pa lang ng scaler. So ang lakas na ng kaba ko. Di ba dumating sa punto, siyempre alam mo na naman na kakalinis niya lang, nagpapalinis siya, pero yun, di ba? Pero hindi ba naisip na turukan ko kaya ito ng anesthesia? Natatakot ako nun eh. Hanggang magdeklara na raw ng hold up ang kawatan. So
So magbabayad na siya, slow mo niyang inilabas yung baril na itinutok niya sa akin. Sabi niya ganun, doktora, hold up to. Sa dental chair na to itinali at ginawan nga ng kahalayan si doktora at yung kanya namang assistant ay pinasok pa sa loob ng comfort room na to. Dito na rin siya itinali at ginawan din ng kahalayan. Ang napapansin lang ni doktora at nung kanyang assistant sa suspect ay ingat na ingat daw siya sa kanyang bawat kilos at ayaw niya na gumawa ng ingay. Ang naganap na krimen habang buhay na raw nadadalhin ni doktora at ng kanyang assistant. Kapag naaalala mo yung pangyayari sa gabi, matutulog ka, ano naiisip mo nun? Nung unang pangyayari yun, talagang nagising ako ng madaling araw. Grabe talaga iyak ko, talagang umiyak talaga ako na nagising yung mother ko, yung husband ko. Kasi yung nakita ko yung mukha niya, tapos yung mga salita niyang mahina. Mahina yung salita niya, pero yung bawat salita niya, torture sa utak mo eh. Samantala, ika-5 naman ng Mayo nang magpalinis na ng ngipin ng nasabing suspect sa isang klinika sa Quezon City kung saan 3 ang babaeng dentista. May 14 daw nang bumalik sa kanilang pwesto ang lalaki. Magpapapasta raw ito ng ngipin. Kasi magpapapasyente daw yung asawa niya. Di yung isang kasama kong doktora, sinabi bakit wala pa siya. Ang tagal-tagal. Tapos pumunta na siya, lumapit na. Naglalabas na siya ng baril. Pero hindi pa niya sinasabi na hold up yun. Parang sinasabi lang pera-pera lang. Magkatabing itinali ang 2 sa mga dentista. Habang itinali naman ang isang dentista malapit sa kanyang pasyente na naroon nang maganapang pang-hold up. Anong ginawa niya sa inyo nung hold up na kayo? Tinali ako sa upuan kasi may pasyente ako. Tapos yung pasyente, ayun, kumuha ng masking tape. Yung masking tape ang pinantali sa kanya. Pasyente? Opo, kasi nabusan ng straw. So, ibig sabihin nadamay pa pati yung pasyente? Opo. Hindi raw natapos ang lahat sa simpleng pagnanakaw. Nagulat na lang kami kasi ayaw pang umalis. Naiinip na ako kasi nagtatagal na natatakot na talaga kami. Tapos ayun na, bigla na siyang nagtanggal ng belt niya tapos binuksan niya na yung zipper ng kanyang pantalon. Nung maghuhubad na siya, doon na kami natakot. Sabi niya, sinigawan akong mag-inarte, di ba may asawa ka na? Ganun siya. Doon na parang nahimatay na ako. Ang pakiramdam ko, na ako eh. Talagang isinubsob ko na yung mukha ko na sa gilid ng kasi nanginginig na talaga ako sa takot. Anong ginawa niya? Talaga, hindi mo napigilan ba? Sa pagmamakawa mo? Nahawakan niya ako sa dibdib ko. Pero hindi naman matagal. Maingay nga ako. Umalis na siya, lumipat na lang siya kay Doc. Matapos gawin ang krimen, kaswal daw na umalis ng klinika ang suspect. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pang-hold up at pangmumolestya sa mga babaeng dentista, galit ang naramdaman ng pamunuan ng Philippine Dental Association o PDA. We gain respect from the community. Pero ang kabalita rin yung ginagawa niya eh. Ninanakawan na, sinasaktan, tapos minumolestya. So para sa akin, hindi na to trabaho ng tao. At nito lamang, August 28, 2011, nadakip sa kanya mismong bahay sa Pilar Village, Las Piñas, ang itinuturong dentistirador, ang 32 anyos na si Albert de la Cruz. Before that, meron na kaming information kasi na itong subject na to ay taga Las Piñas nga because of the record from the Bureau of Correction. And then as a former intelligence officer ng Las Piñas, kabisado ko yung lugar kaya naplano kaagad namin yung pag-arrest sa kanya. Hindi raw nakapalag si de la Cruz nang siya ay dakpi ng mga otoridad at dalhin sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Itinuro di umano si de la Cruz ng kanyang kasabwat na si Ronald Policarpio na unang nasa kote sa Bagong Silangan, Quezon City. Sinasabing si Policarpio raw ang tagabenta ng lahat ng nakukulimbat ni de la Cruz. Sa pagsisiyasat ng kapulisan, lumalabas na nakulong rin mula 2004 hanggang 2009 si de la Cruz sa kasong pagnanakaw. Nang iharap si de la Cruz sa kanyang mga biktima, galit ang naramdaman ng ilan sa kanila habang may ilan namang napaluha. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong gumanti sa kanya. Kasi naalala ko kung paano niya yung ginawa sa amin eh. Personal ko nakapanayam si de la Cruz. Aniya, inosente raw siya sa mga ibinibintang na kaso laban sa kanya. Hinapin namin kung pinang-hold up po pero hindi na mamulit siya. Hindi mo ginagawa yun? Hindi po siya. Ngunit ipinagtapat din niya sa akin, galit daw talaga siya sa mga medical practitioners.
Ipinaghihiganti lang daw niya ang kamatayan ng kanyang kaibigan na namatay dahil sa kapabayaan ng isang ospital. Pero imbes daw ng mga doktor sa malalaking ospital ang kanyang perwisyohin, mga dentista raw ang napagbalingan ng kanyang galit. Isang kaibigan mo na ano? Namatay po siya. Saan? Sa bisyo, sa ano po, sa binaliwala po na po siya. Binaliwala? Ng mga doktor po siya. Doktor? May dahilan daw kung bakit nagiging serial criminal ang isang tao. Kadalasan, meron ding history of violence sa loob ng pamilya. That's one. Not all. No? Not all. Kung may mga tao na napapanganak na mababa ang IQ, may mga taong parang napapanganak na mababa ang moral capacity. No? Wala silang pakikiramay sa kapwa. Hindi nila naiintindihan na may consequence yung pananakit sa iba. Hindi sila nakakaramdam ng guilt. Umaasa ang mga pulis maghahain na rin ng reklamo ang iba pang biktima ng mga suspect upang mas patibayin pa ang kaso laban sa kanila at naway madakip na rin ang kasama ng mga suspect upang panagutin sila sa kanilang mga ginawa. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Ian Cruz kasama sa iisang brigada. Siguro naman hindi mahina itong kasong ito sa dami naman ng biktima niya. Ma'am, sa ngayon nga po may isang kaso na po siya, no? Kaya po siya na-arresto, may warrant of arrest nga siya doon sa San Fernando Regional Trial Court sa Pampanga. At yung pong mga iba pong mga kaso, yung marami pa niya mga kaso, sinasampa na po ngayon sa piskalya at isasama nga nila, no, gagawin na raw po na robbery with rape yung mga kaso para hindi na po siya makapag-bail. Ilan ang biktima niya na nag-come forward na nakahanap ng lakas ng loob para sabihin na sila rin na biktima? Kasi pag may nag-come forward, mas nadadagdagan yung tibay ng kaso, di ba? Ma'am, habang nga po sinushoot natin itong story na to, marami pa po talaga, no, na pumupunta. At marami rin yung mga kaibigan na lamang nila nagbibigay alam, pero sinasabi nga nila na hindi na sila makakapagsampa ng kaso dahil iniiwasan nga po nila na mapahiya sa publiko. In the meantime, meron pang balita na may mga gumagaya daw nito sa ibang mga lugar. Meron din po at sinasabi nga, baka sa kagrupo din nila, ng mga naturuan din nila ng mga teknik na to, ng kanilang modus, hinahanap din po sila ngayon ng mga pulis. Maraming salamat, Ian Cruz, mga kabrigada. Marami pa po tayong mga issue at mga istoryang babantayan.